Ang mga matang umiibig, Chapter 15. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, muling nagyakap sina Kara at Elena. Hindi bilang magkaibigan, hindi bilang magkaopisina, kundi bilang dalawang pusong minsang nagkalayo at ngayoy muling nagtagpo. Sa loob ng opisina ni Kara, walang ibang naroon kundi silang dalawa. Tahimik ang paligid, ngunit ang tibok ng kanilang mga puso ay parang sigaw na umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Hindi ko alam kung paano kita patawarin noon, bulong ni Elena habang nakasubsob sa balikat ni Kara. Pero ngayon, mas matimbang kung gaano kita minahal at minamahal pa rin. Hinawakan ni Kara ang pisngi nito, pinahid ang luha at buong lambing na ngumiti. Salamat, hindi ko sasayangin ang pangalawang pagkakataon na ito. Hindi pa rin madali, ngunit hindi ibig sabihin ay naging madali ang lahat. Kahit pa pinili na siya ni Elena, ramdam ni Kara ang distansyang hindi pa tuluyang nawawala. Parang may guhit pa rin na hindi niya pwedeng tawiran ng basta-basta. Minsang nagkayayaan ang buong team ng kumpanya para sa isang outing sa Tagaytay. Si Kara ang nag-sponsor. Nandoon si Elena at syempre, si Lucas rin. Sa gitna ng masayang tawanan at kainan, hindi nakaligtas si Kara sa paninibugho nang makita niyang magkasabay pa ring nag-uusap sina Elena at Lucas. At minsang humalakhak si Elena sa biro ng lalaki. Akala ko ba pinili mo na ako? Tahimik niyang bulong habang pinagmamasdan ang dalawa. Ang laban sa katahimikan. Habang nakatayo si Kara sa balkonahe ng resort, nilapitan siya ni Elena. Ayaw mo bang sumama sa kanila? Tanong nito, ngiting nahihiya. Mas gusto ko dito. Tahimik. Wala masyadong istorbo na pakunot noo si Elena. Istorbo ba si Lucas para sa'yo? Hindi agad nakasagot si Kara. Pero sa tingin pa lang niya, alam na ni Elena ang sagot. Hindi ko sinasadya kung nagmukhang pinaglalaruan ko kayo. Mahinang sabi ni Elena. Pero kailangan mo ring intindihin. Nasanay akong wala ka. At si Lucas, andyan siya noon. Pero ngayon, ako ang pinili mo, kaya sana wag mo na akong iparamdam na may kahati pa ako. Ang unang gabi ng katapatan kinagabihan, habang nakahiga silang dalawa sa iisang kwarto, magkaharap sa kama, hinawakan ni Kara ang kamay ni Elena. Alam kong hindi madaling burahin ang nakaraan, pero handa akong hintayin ka, Elena. Basta siguruhin mong ako lang ang tinitibok ng puso mo ngayon. Napaluha si Elena at sa unang pagkakataon, siya ang humalik kay Kara. Dahan-dahan, puno ng paghingi ng tawad at pag-amin ng damdamin. Ikaw lang, Kara, noon, ngayon. At sana, hanggang dulo,